Sa isang mahirap na bansa katulad ng Pilipinas, ang karapatang makapag-aral nagiging pribilehyo. Pero hindi sumusuko ang mga estudyanteng Pilipino. Ang unang leksyon kada araw para sa ilan, paano malagpasan ang mga balakid patungo sa eskwela. Pagdating doon, may mga panganib pa rin naghihintay, pero lahat haharapin at titiisin nila sa paniniwalang edukasyon lamang ang makakaahon sa kanila sa kahirapan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sa espesyal na pagtatanghal na ito ng Brigada, babantayan natin ang mga isyung nakapalibot sa kalagayan ng edukasyon sa ating bansa. Kanya-kanyang diskarte doon lang sila para makapasok doon sa eskwela. At yun nga ay ang paglangoy sa dagat na to. Kaya subukan nating samahan sila kung makakarating tayo doon sa kanilang school. Hindi pa kami nangangalahati, nangangalay na ako. Pero nandun pa yung school, malayo pa. Mga bata naulan na sa akin, naiwanan na ako. Sana po magkaroon po ng eskwelahan po dito para hindi na po umiilan ako. Matapos ang mahabang lakaran, sasakay naman tayo ng bangka papunta na mismo doon sa eskwelahan. Mahigit 20 minutos pa raw ang biyahe papunta roon. Sabay na nagkaklase ang dalawang teacher dito mismo yan sa loob ng moske. Sa kaliwa ko ang kinder class ni Teacher Naira. Sa kanan ko naman ang grade 1 class ni Teacher Patrick. Kaya hindi talaga maiwasang magkakitaan at magkarinigan ang mga estudyante at kahit ang mga guro dito. Kahit matanda na ako, hindi na ako mahihiya kasi gusto ko pa rin mag-aral. Dahil ang ating bansa ay isang archipelago, magkakahiwalay ang mga isla, pero hindi ito naging balakid para sa mga batang kinakailangang lumangoy araw-araw para lamang makarating sa kanilang paaralan. Ito ang issue at istoryang binantayan ng ating kabrigadang si JP Soriano. Nahihimbing pa ang haring araw. Pero gising na ang pamilya Buno dito sa Sitio Mababoy sa Masbate. Kailangan kasi nilang maghanda dahil may pasok ngayon sa eskwela ang 12 anyos at grade 5 na nilang anak na si Binoy. Ngunit ang isla kung saan nakatira si Binoy at ang kanyang pamilya, 200 metro ang layo sa kanyang paaralan sa Barangay Ginhadap sa Monreal, Masbate. Ang masaklap pa nito, pinaghihiwalay ng malawak na dagat ang dalawang isla. Tanging bangka lang ang pwedeng sakyan papunta sa nasabing eskwelahan. Malaparaiso ang ganda ng isla ng Sitio Mababoy. Puti ang buhangin at napakalinaw ng tubig. Pwedeng ipantapat sa ipinagmamalaking white sand beach ng Boracay. Sa kabila nito, isa ang Sitio Mababoy sa pinakamahirap na barangay dito sa Masbate. Walang kuryente,
at pangingisda lang ang kabuhayan ng mga taga rito. Kaya naman halos buong araw, nasa gitna ng laot ang mga residente rito para mangisda. Dahilan para wala ng bangkang naiiwan sa pampang. At kung mayroon man, maliliit lang. Bunsod nito, ang mag-aaral ng Ginhadap Elementary School sa Isla Mababoy, na pipilitang languyin ang karagatan, makapasok lang sa paaralan. So narating na rin natin yung remote na isla ng Sitio Mababoy. Dito raw nakatira yung mga batang kailangan pang lumangoy sa dagat na yan para makapasok lang doon sa eskwelahan, doon sa kabilang isla. Pupuntahan natin sila ngayon. Tao po. Magandang umaga po. Hi. Nakilala ko ang pamilya ni Binoy. So kung yung karaniwang pumapasok, sinusuot na yung uniform, sila dito, nilalagay nila sa plastic yung mga uniform nila para hindi mabasa. Dito nag-uumpisa yung biyahe, itong si Binoy papasok sa eskwela. Kung ibang bata, service yung nag-iintay sa kanila, school service, sa kanya, dagat. No, paano kay Papa? Samantala, sa pampang ng Isla Mababoy ko nakilala ang iba pang mag-aaral ng Ginhadap Elementary School, kagaya ni Riza, at ang pinakamaliit sa kanilang lahat na si Junior. Napansin ko na imbis na bag, supot o plastic ang bitbit ng mga bata. Laman nito ang kanilang mga uniforme at ilang gamit sa eskwela. Dahil masikip na sa bangka, mga maliliit na bata lamang ang naisakay rito, kasabay ng mga gamit nila Binoy. Wada pa ho, wada na naman ay bulit ang sakyan. Kung tutuusin, abot tanaw lang naman mula sa pampang ng Isla Mababoy, ang Isla Ginhadap. Pero gaano man ito kalapit, napakalayo pa rin daw nito. Wala maghahatid sa inyo. Paano kayo makakapasok sa school? Lalangoy. Saan yung lalangoyin nyo? Saan mag-umpisa? Dito? Hanggang? Yung kabila. Kakayanin nyo ba yun? So ito yung dinadala ng mga bata. Shortcut daw to papunta dun sa isla. Kasi kung doon sila dadaan sa kabila, mas malayo. Dito pa lang medyo malalim na at mabato. Ilang saglit pa, nagsimula ng lumangoy ang mga bata. Ayon sa mga taga rito, mahigit 20 talampakan daw ang lalim ng dagat. Bagay na delikado sa mga paslit na kagaya nila. Pero maning-manilang kina Binoy ang paglangoy. Dumaan din kami sa mabatong bahagi ng dagat. Halos hindi pa tayo nangangalahati nangangalay yung mga binti ko. Ayun, nalayo pa yung isla kung saan nandun yung school nila. Yung mga bata nauna na nga sa akin. Ang hirap pala, iniisip ko kung paano nila nakakayang langoyin tong napakalayong distansyang to. Kaya pahinga muna tayo siguro. Sa puntong ito, pinasasakay ko na mga bata sa bangka. Pero itinuloy pa rin nila ang kanilang paglangoy. Napansin kong nag-iba na rin sila ng ruta. Imbis na diretsuhin ng dagat,
binaybay nila ang gilid na bahaging ito. Mula rito, umakyat sila sa mga naglalakihang bato at isa-isa uling lumukso pabalik sa tubig. Makalipas ang halos 30 minuto, narating na rin ng mga bata ang isla ng Barangay Ginhadap. Kamusta yung langoy niyo ngayong araw? Mabuti naman? Parang normal lang? Parang wala lang sa inyo yun? Pero hinihingal din ba kayo? Hinihingal din kayo. Kasi yung mabato, no? Naano kayo sa mabato? Sino sa inyo may sugat? Patingin niyo. Patingin. Saan? Yung ganyan? Pero normal lang sa inyo yung ganyan na sugatan. Sino pa may sugat sa bato? Wala na. Dahil sa layo nung pinanggalingan ng mga batang ito doon sa kabilang isla, hindi ko nga kinaya yung distansya ng langoy. Nandito ako sakay ng bangka, nakarating ako dito. Pero itong mga batang to, 30 minutes silang nilangoy ng dire-diretso yung dagat na parang wala lang. Kahit nagkasugat-sugat na sila, parang normal daw sa kanila yon. So yung mga gamit nila na nauna na dito, sakay ng bangkang to, kasama yung mga batang maliliit kanina. Matapos nga yung kanilang paglangoy, ang susunod na gagawin nila ay magbabanlaw. So, tara. Pwede mong pagbutangan ang planggan. Nagbanlaw na sila. Pilit tinatanggal ang lagkit at alat ng dagat. At sabay-sabay na rin silang naligo. Sarap magbanlaw, no? Patanggal ng alat. Pati ako, nakisabay na rin sa kanilang paliligo. Basa yung abi to, basa ta. Basa. Ang bes mo bring. Matapos makapagbihis ng uniforme, isa-isa na rin nilang inilabas ang kanilang mga notebook sa plastic. Pero hindi pa pala rito nagtatapos ang kalbaryo nila Binoy. Ang pader na ito sa loob ng isang silid-aralan, nagbabadya ng magiba. Bibigay nito, delikado na pag nag-collapse itong building at may mga bata. Baga. Habang parang dilindol naman ang sahig dahil sa mga naglalakihan nitong bita. Kailan pa ho yung ginawa? 19? Ay, matagal na rin ito. Kasi bagong lipunan ito. Tagal na talagang... 10 years ago? 8 years ago? Ganyan na yan? Mga 20 years na ata.